Sa pag-iisang dibdib nila Sheena at Clifford, namuhay silang masaya, payapa at punong-puno ng pagmamahal. Love, breakfast is ready. Halika na, baba ka na dito. Kain ka na. Love, may sasabihin ako sa'yo. Kahapon kasi pumunta ako ng clinic. Tapos, nagpa-check na ako. And guess what? Ano yun, love? We're having a baby! I'm pregnant! Oh, really? Yes, finally, I'm going to be a father. Dahil sa matinding pangangailangan ng kanilang pamilya, si John Clifford ay nakapagdesisyong magtrabaho abroad upang masustentuhan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganda talaga ng Japan, no? Ang gaganda ng mga bulaklak nila. Parang wala talaga sa Pilipinas. At saka, madami pang mga lugar na mga ganda. At gusto kong puntahan. Sis! Malapit siya! Simula ka! Dali ka lang! Dali! Dali! Dali ka lang! Dali! Dali! Ay, sis, nakakapagod naman yung butong buhay ito. Hindi naman pala talaga sulit yung event. Sis, ano mo gustong pumunta bukas? Pupunta lang tayo bukas sa Shrine Temple. Okay. So, bukas na lang tayo magkita. Sige, sige. Sige, sis, luwan ako sa'yo. Bye-bye. Bye! Nawala ata yung pitaka ko. Ito yung pitaka ko. May problema ka ba, miss? Ito ba yung hinahanap mo? Oo nga, ito nga. Salamat. Nakita ko doon yung pagtakbo nyo. Siguro nahulog kanina ko. Ay, miss, ano nga parang pangalan mo ulit? Carmela, ikaw anong pangalan mo? Ay, ako si Dan Clifford. Pwede ba makuha number mo? Sige, sige. Makalipas ang 5 taon niyang pagtatrabaho abroad, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na maghanap ng iba upang maibsan ang matinding lungkot ng kanyang dinadala. Nang makauwi si John Clifford sa Pilipinas, hindi nakala ni Carmela na magkitang muli sila nito. Pinuntahan niya ito na walang kamalay-malay na meron na pala itong sariling pamilya. Sis, parang si Fernanda yun. Tingnan mo nga. Di ba siya yun? No, sis, parang siya nga. Wait, sis, saguntahan ko muna. Anong name? Sino ka ba? Girlfriend niya, ikaw. Sino ka ba? Nak, doon ka muna. Maglaro ka muna doon. Kasi gusto ko magpapadala mo lang. Sige na, nak. Doon ka na. Tinatanong mo ako kung sino ako? Asawa niya ako. Halika nga dito. Upo ka nga dito. May tatanong lang ako sa inyo. Hoy, makinig ka! Anong sinasabi nito na girlfriend mo siya? Wait, look, let me explain. Anong wait lang, let me explain. Ngayon mo ipaliwanag sa akin kung sino yung babae. Paano mo siya nanunod? Ikaw naman, ha? Ha? Tatak mo yung sa utak mo, ha? Ako ang masawan ko, ha? Magsama kayong dalawa. Dahil sa nagawang pagkakamali ni John Clifford, siya ay iniwan ng kanyang sariling pamilya
at nagsama na lang silang dalawa ni Carmela. Ngunit hindi rin nagtagal ay naghiwalay rin sila dahil sa pagiging selosa nito. Hi, babe. Anong ginagawa mo? Ano lang naman sabihin? Sino yun? Sino ba? Yun? Si Maya lang yun. Ford, mauna na lang siguro ako. Bukas na lang natin tapusin itong trabaho. Katrabaho? Bakit ang sweet-sweet niyo? Ha? Niloloko mo ba ako? Ha? Tama na! Ikaw, ha? Matagal lang mag-dating ko sa'yo. Yun naman talaga ginawa mo sa pamilya mo ah. Tama na kasi! Okay ka lang? Ma? Ma? Walang kakahira. Yun. Yun. Yun siya man. Sa kabila ng dinanas na hirap ng anak ay hindi pa rin ito nawala ng pag-asa sa buhay at nagpursiging magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Sa awa at sa tulong ng Diyos ay nakapagtapos ito bilang civil engineer at nakapagtrabaho sa isang magandang kumpanya. Sir, may naghahanap sa'yo, sir. Asan? Doon po, sir. Ano po yan? Kapal naman ang mukha mo, magpakita. Ba't ka nandito? Balita ko, engineer ka na. Pasensya na anak ha, sa mga pagkukulang ko sa'yo. May mga oras na wala ako sa tabi mo. Wala naman akong magagawa eh. Kahit balik na rin pa ang mundo, ama pa rin kita. Sorry na ka. Makalipas ang ilang taon ay humihingi ng kapatawaran ang kanyang ama sa lahat na nagawang pagkakamali nito. At hindi rin naging madali kay Steven na magpatawad dahil sa galit nito sa kanyang ama. Ngunit dahil sa inusik siya ng kanyang konsensya na sa kabila ng ginawa nito sa kanila ay ama pa rin niya ito. Kaya nagawa niya itong patawarin at magpagsundo hanggang sa natitirang buhay ng kanyang sariling ama.